Karugtog po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Lord. At nandito na po tayo sa chapter 20, verse 17. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay from 17 to 28, mga kapatid. Basahin po natin sa mga may Bible sa inyo ang salita po ng Diyos. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y kukutyain, hahagupitin, at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko nang danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Let us pray, mga kapatid. Heavenly Father, we thank you so much for your amazing love. Thank you so much, O God, for your word na binasa po namin sa gabing ito. O God, we entrusted to you our lives tonight, Panginoon. May you consecrate, Panginoon, ang puso ng bawat isa po sa amin. May you open the mind, the heart, each and every one, as we are going, Lord, to receive your word, to receive your teaching, to receive your rebuke, Panginoon, sa bawat isa po sa amin sa gabing ito. May the purposes, O God, of your word tonight, O God, do its will sa amin pong mga buhay, O Lord. At O God, dalangin po namin na samahan mo kami, O God, hanggang matapos ang aming pong pag-aaral, even, O God, the service tonight, O God, even sa lahat pa, Panginoon, ng aming gagawin, O Lord, sumama po kayo sa amin. Dalangin namin, Banal na Espiritu, mangusap ka sa buhay po namin. Itinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po, mga kapatid, ay magpapatuloy. Nabasa po natin kanina yung patungkol sa kamatayan ni Kristo. Hindi ko kayo masyadong makita sa likod, mga kapatid. Ang mukha nyo, alam nyo, ang nakikita ko pag nandito ako sa blurred. Hindi ko makita yung ilong ni Ate B. Alam ko siya yung makita yung kanyang mata. Blurred siya kasi masyadong malayo. Kung gusto mong makita kita, Ate B, lumapit ka ng konti. Tsaka si Bro. Si Bro, nakatayo kasi siya. Hindi siya pwedeng lumapit kayo dito para makita ko yung mukha, mga kapatid. Hindi ko makita, naku, delikado. Ayan, so ang bahagi
scripture na ito mga kapatid is pangatlong beses na binanggit ng Lord ang kanyang kamatayan. But this time, nagbigay siya ng mas broad na mas malawak. Di ba? Ano ba yan? Ako, magagalit na naman si Ate Mitz. Mga lipstick. Ayan. Mga lipstick natin. Natidikit kasi siya. So, third time na binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan niya, pero sa bahaging ito ng scripture mga kapatid, mas detalyado yung gagawin sa kanya. Jesus said na ibibigay siya sa mga tagapagturo, di ba? Pupunta siya sa Jerusalem. So, the first time, di ba, na binanggit yung kamatayan niya when Peter ay ginanon niya si Jesus, rinibuke niya na huwag kang magsabi ng ganyan, Panginoon, talagang hindi mangyayari yan. Pero nirebuke siya ng Lord, di ba? Lumayo ko sa akin, Satanas. Because that's the will of God. That's the first. At yung second, nung after the transfiguration, di ba, pagkatapos nun, pumunta sila sa Galilee. At doon ulit niya binanggit yung kanyang kamatayan. At this time, mga kapatid, palapit na tayo doon sa event kung saan dadakpin po ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya na pupunta sila sa Jerusalem, ipagkakanulo siya, di ba, sa mga Sanhedrin, di ba, doon sa court ng mga Jewish, mga Pharisees, makuputsain siya doon. At hindi lang siya isasubmit, hindi lang siya ipagkakanulo. Ang binanggit ng ating Panginoong Jesus Christ was, hahagupitin siya, kukutsain siya, at ipapako siya sa krus. Which is, mas detalyado yung sinabi po ng Lord na dadanasin niya sa bahagi pong ito ng scripture, at ibibigay siya sa mga hintil, which is in the Roman government, sa mga kapanahunan po na iyon. At muling ipinapaalala sa atin, mga kapatid, kung ano yung gagawin nila sa Panginoon. Kung ano yung gagawin nila, sinasabi niya sa kanyang mga alagad na ganito yung dadanasin niya. Ganito yung kopa na naghihintay po sa kanya. At this time, sa verse 20, mga kapatid, sa book kasi ni Mark, ang sabi doon, lumapit si James at saka si John kay Jesus. At maaari bang anong may paglilingkod, anong gusto nyo, sabi ng Lord. Diba sabi, pwede kapag naghahari ka na, pwede bang kami ay kumupo sa kaliwa at sa kanan? Sabi ni James at saka nitong si John, na anak ni Zebedeo, the sons of Zebedee. They are called also the sons of thunder. Kung maalala nyo yung ating pong mga napag-aralan sa mga nakalipas na panahon ng pag-aaral po natin ng Matthew. At lumapit sila sa Panginoon, at hindi lang yan, they bring. Kinuha nila yung kanilang ina sa panahon na yon, just to say, Mommy, can you help us to talk to Jesus? Na kapag naghahari nila, their mind, mga kapatid, is not really the kingdom of God. We really read about what is the kingdom of God, the things that you need to be in the kingdom of God. Pero yung magkapatid na ito, pati yung asawa ni Zebedeo, is that they are looking na yung kingdom ay parang sa mundo. Di ba na paglilingkuran ka doon, ibibigay yung sa iyo, kagaya ng mga kapanahonan ito, yung maglilingkod, yung pinaglilingkuran yung hari, di ba? Ibibigay yung lahat. Kaya pag naghahari ka na, paupuin mo yung anak ko na dalawa, si James at saka si John, isa sa kaliwa, isa sa kanan. At talagang kinuha pa nila itong nanay nila para lang mag-intercede kay Jesus. Mas mabisa pag may kasama, 'di ba? Itong asawa ni Zebedee, mga kapatid. Zebedee ay binanggit po ito ni Matthew doon sa nasa cross na si Jesus.
ay sinabi niyang asawa ni Zebedeo sa Matthew 27 verse 56. Makikita natin doon ang pagbanggit po ni Matthew dito sa asawa ni Zebedeo. At yung pangalawa sa libro po ni Mark sa chapter 15 ay pinangalanan siya. Diba? Salome ang kanyang pangalan. Pinangalanan siya ni Mark. Kasi sila yung mga babae na nasa paanan ng cross ng ating Panginoong Hesus. They are there. In the crucifixion of Jesus, nandoon po yung ina nitong dalawang ito, the sons of thunder. At yung isa naman sa John 19:25 ay sinabi doon, the sister of Mary. So ibig sabihin, kamag-anak pala ni Jesus itong si John at saka si Santiago. So kasi itong si Santiago. At makikita natin doon na, kasi kung, alam mo kasi ang mga ina, di ba, gagawin ng lahat ng makakaya ng ina, alang-alang sa kanilang mga anak, because they are looking the kingdom as of this earth. They are not looking the kingdom na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba, kung gusto mong maging makapasok sa kingdom ng Lord, di ba, maging kagaya ka ng bata. In-explain yun ng Lord, di ba, sa atin pong mga pag-aaral. At kinuha nila yung kanilang ina para lang may force ba na sila ay para lang may mag-intercede dito sa ating Panginoon. At makikita natin dito mga kapatid, as we read that Jesus teaches this 12 apostles. These 2 apostles, mga kapatid, they are just looking the space for themselves. They do not understand the word servant. They don't understand the word humbleness. They are full of pride and arrogant sa punto po na ito ng scripture dahil iniisip lang nila yung kanilang sarili. Na pagdating ng kaharian, though they believe the Lord Jesus Christ na maghahari talaga siya. Diba? Naniniwala sila. So kung maghahari ka, yun ang paniniwala nila, yung pinapaniwalaan nila yung bagay na yun, ipaupo mo kami doon. Kasi si Santiago at si John, mga kapatid, and Peter, they are inside the circle of the Lord Jesus Christ. Siya yung kasama sa transfiguration. Siya yung nasa inner side po ng Lord na palagi niyang kasama. Diba? So probably, they are thinking, kami yung laging kasama ni Jesus. Kami yung nandun nung transfiguration. Nakita namin ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Lagi kaming nasa tabi ng Lord. Diba? They are always, ito lagi yung kanilang ito lagi yung kanilang pinagkakaguluhan sa daan, even the last supper, pinag-uusap, kung sino ang mas higit. Diba? Sino ang mas higit? Ay, ayun na naman, si Emily. Sino ang mas higit sa kanila? Diba? At this point of time, gusto nila, nasa kanan, nasa kaliwa, ang kanilang pag-upo kapag naghahari na si Kristo. At alam niyo mga kapatid, kung titignan natin, they are not thinking for others. They don't even think about the 10 disciples na kasama nila sa araw-araw, diba, ng kanila pong pag-minister na kasama ang ating Panginoon. They don't think about them. They just think about sa kanilang sarili. Kasi gusto nilang umupo sa kaliwa, gusto nilang umupo sa kanan. Diba? Well, how about the 10 na mga kasama nila sa paglilingkod at naniniwala din sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari. And Jesus will gonna teach these disciples about humbleness, mga kapatid. About being a servant. About being a great servant sa panahon po na ito. At ang sabi ng Lord sa kanila, mga kapatid, nandun, lumuhod pa talaga yung nanay nila. We don't know if He is begging just to say, please, ilagay mo sila, iupo mo sila sa kaliwa at sa kanan ang mga anak kong ito. Diba? At sinabi ng Lord, di ba, hindi ninyo nalalaman. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Hindi ninyo nalalaman, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Sabi ng Lord, kaya nyo bang tiisin? Ano ba yung naghihintay na kopa
na iinumin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, He will gonna give His life. Sabi nga in detail sa una kanina, hagupitin siya, ipapahiya siya, kukutsain siya, duduraan siya, ipapako siya sa cross. Yun ang dadanasin ng ating Panginoon. Kaya nyo bang danasin? Alam mo, in their arrogant mga behavior ng dalawang ito, sumagot sila, opo. Opo, sa kanilang arroganteng pagdamdamin, mga kapatid, they answered. Tumugon sila sa Panginoon, opo, kaya namin danasin, but where are they? Di ba? Noong ipinagkanulo po ang ating Panginoong Jesucristo, nasaan po sila? Nagsialisan sila, di ba? Walang natira. So they cannot bear kung ano yung dadanasin ng Panginoon. They cannot bear kung ano yung dadanasin po ng ating Panginoon. Pero sinabi ng Lord sa kanila, daranasin nga ninyo ang hirap at natitiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa, ang mga upuang iyo ay para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Sinabi ng Lord, yes, you can be able. Kasi after the resurrection, talagang si James, si John, si Peter, they really, naranasan nila, di ba? Yung naranasan ng ating Panginoong Jesucristo na pangkukutya, pangalipusta, naranasan nila yung mga bagay na yon. Even, alam natin na si James, di ba, ang unang namatay. Siya ang unang namatay sa lahat ng disipulo. Kasi he stand sa kanya pong faith. At si John yung pinakahuli. Di ba? Siya yung pinakahuli. At nagdanas siya ng napakahirap na pagdaranas just to stand in his faith. Mga kapatid. At nakita natin dito na, oo, daranasin nyo nga iyon. Alam ng Lord yun sa kanila. At makikita natin dito na wala sa akin ang pagpapasya. We can really see the heart of Jesus surrendering to the will of the Father. Nagsusurrender siya sa will ng Lord. Hindi niya sinabi, oh sige. But He knows, mga kapatid, na ang lahat ng kanyang ginagawa sa punto pong ito, palapit na siya doon sa hirap na kanya pong dadanasin just for you to be saved, mga kapatid. And me to be saved, and the whole world to be saved, ay wala sa akin ang bagay na pagpapasya ng ganyan. We see the heart of Jesus. We see the heart of a servant to this God, who's supposed to be, mga kapatid, hari siya ng mga hari, Lord of Lord, but He lived yung kanya pong kingship just for you and me to be saved. So, makikita natin dito, wala sa akin ang pagpapasya sa bagay na yan. The submission of the Lord Jesus Christ sa Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Nagalit sila. So, once again, yung mga alagad na ito, hindi sila, nagalit sila. So, they wanted also. We wanted also the left and right. Oo po. Nagalit sila sa dalawang magkapatid. Diba? They think also themselves na, bakit ganun? Dapat kami din. Diba? Oo po. Diba? So they are thinking, the kingdom of God is like on earth. Diba? Napaglilingkuran sila. Sila yung uupo doon at magsasabi kung ano yung mga dapat gawin. Sila yung boss. Diba? They are thinking, kasi sa mga kapanahonan nila, mga kapatid, yung mga Sanhedrin, mga Pharisees, diba? Mga tanyag, mga mayayaman, sila yung mga lords, diba? Sa mga kapanahonan nila, na may nagsisilbi sa kanila. They are looking na kapag naghahari na ang Panginoon, ay isa sila, diba? Sa mga paglilingkuran sila, kasi nga, maghahari na ang Lord na kanila pong pinapaniwalaan. Pero one thing that we can see it here, mga kapatid, Jesus is so patient to these disciples that He wanted them to learn about being a servant. Jesus teach these disciples, mga kapatid, kung ano ba yung ibig sabihin, di ba, ng servant. Kaya dahil dito,
Nagalit yung 10. Dahil dito pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. You know how patient Jesus Christ, mga kapatid, sa mapalapit na palapit na ang Panginoon, but He's still teaching this disciple. They don't know, mga kapatid, hindi pa talaga nila nanamnam kung ano pa talaga. Di ba, paulit-ulit 3 beses na inulit ng Panginoon ang kanyang kamatayan. Di ba? Hindi, yung kanyang gagawin ay hindi para sa kanyang sarili. Mapapahiya siya bilang isang hari, mga kapatid. Pero titiisin niya yun alang-alang sa buong mundo. Alang-alang sa mga makasalanan. Kagaya nung sinabi sa Romans kanina, ni Pastora, pwede natin i-flash yun, kapatid. Para maipaalala sa atin, di ba, na tayo ay tinubos niya while we are sinners. Sabi sa Romans. At makikita natin dito that once again, God will teach this disciple. Alam ninyo, yung mga pagtataas sa sarili, iniisip mo ang iyong sarili, hindi yan, that's not the way the will of God is. That's not the teaching of Christianity. Na minsan sa atin, mga kapatid, may mga panahon na nangunguna kasi yung pride natin. Mas mataas yung ako muna. Di ba? Mas mataas yung sarili ko muna. Ibigin ko muna yung ako muna. Di ba? At kami muna bago kayo. Ako muna bago sila. Minsan ganun tayo, but one thing that we can see, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon is that gustong ituro sa atin ng Lord that we need to see first others pala bago ang ating sarili. At napakaganda yung pagtuturo ng Lord sa kanila, sa mga hintilian. Yung pagtataas ng iyong sarili, hindi yan gawain ng isang mananampalataya. Pero gawain yan, diba, ng mga hintil na walang pagkilala sa ating Panginoon. At dahil ang gusto nila, sila yung bida. Yung kanta na, ay mamaya pa na yun. Sila yung bida, di ba? Sila yung bida. Sa lahat ng kanilang gagawin, sila yung nangunguna. Makikita mo talaga, if you will see, mga kapatid, sa mundo ng ginagalawan po natin. Di ba? Yung mga namumuno, yung mga tao, di ba, na mas matataas, gusto nila sila yung bida sa lahat. And sometimes Christians are living like that. That we want to be tayo yung nangunguna. Tayo yung ako muna. Kaya nga minsan, di ba, we are compromising our faith. Dahil mas inuuna natin yung ating sarili. Kasi minsan, tayo po ay ma-pride. Ayaw man nating aminin o hindi, mga kapatid, may mga panahon talaga that we are very arrogant in the face of the Lord. Napaka-arrogante natin minsan na mas pinipili natin yung ating mga kadahilanan ng buhay na ito. Pero hindi natin pinipili yung nais po ng Lord. Kaya napakaganda, from the mouth of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, hindi yan sa mga hintil, yung mga bagay na iyan. Hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Mga kapatid, in Christian life, hindi dapat ganun ang umiiral sa buhay ng isang mananampalataya. As James told sa kanya pong libro, mga kapatid, sa chapter 4, sabi niya, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit na pagpapala, kaya't sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga,
pasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Alam niyo mga kapatid, it's very clear, James was telling. James, in this point, lumapit siya sa Panginoon na humingi ng pabor. Kapag naghahari ng Panginoon, paupuin niya, pwede bang paupuin mo kami sa kanan o iyong kaliwa? Sabi niya sa kanyang mga kapatid. But this point, mga kapatid, when James realizes that being a servant is to serve first others, bago ang kanyang sarili, sinulat niya ang mga bagay po na ito. Mga kapatid, na magpapaalala sa iyo kapatid at sa akin na maglilingkod tayo na hindi natin uunahin ang ating sarili, kundi uunahin natin ang iba. Higit sa lahat, mga kapatid, uunahin natin ang will ng Lord. Ewan ko sa inyo mga kapatid kung naranasan na ninyo, di ba, na tignan kung ano yung kalagayan ng iyong kapatid. O mas inuuna mo yung kalagayan mo bilang tao, bilang mananampalataya, or whatever yung sitwasyon mo. Pero nakita natin, as time goes by, James realized the teaching of Jesus Christ. Kung ano ba yung dapat niyang gawin. At kung sino man sa inyo, sabi ng Lord, sa halip, kung nais ninyong maging dakila, sabi ng Lord, dapat kayong maglingkod sa iba. Ang paglilingkod mga kapatid, kung nais pala natin maging dakila, you need to serve others. Mga kapatid, hindi yung naghihintay ka na ikaw yung pagsaservan. At kung sino man sa inyong nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Maging alipin ninyo sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa inyo. I wanted to share, mga kapatid, yung sinabi po sa Galatia ni Paul. Sabi niya, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya, subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo na nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. It's very clear, mga kapatid, the encouragement of Paul to the Galatian church and for you and me, mga kapatid, from this scripture, na tayo po ay magtulungan. Hindi yung ako na lang lagi. Sometimes kasi, di ba, our pride stands mas mataas. Ako na lang lagi. Sabi ni Paul, huwag mong ihambing yung sarili mo sa iba. Ano man yung ginagawa mo, sabi niya, lahat ng pagkakataon, gumawa ng mabuti.
gumawa ng kabutihan lalong sa iba, lalong-lalo na sa mga kapatid nating mga mananampalataya. Sa Philippians chapter 2, mga kapatid, verse 1 to 11, it's a very, very good example for being a servant. Not a prideful servant, but a humble servant na ibinigay ni Paul, ipinaalala ni Paul sa Philippian church, mga taga-Filipos. Sabi niya, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ang pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. This is a very, very direct, mga kapatid, na pag-i-illustrate ni Paul yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. As we partake the communion tonight, mga kapatid, when you drink the cup of wine and eat the bread, are you worthy for taking that? Did you see your life as worthy, reminiscing kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo at sa buhay ko? Worthy ba tayo, mga kapatid? This name Jesus is a God who created the earth, who created you and me, who planned for your future and me. Mga kapatid, are you worthy for taking those cup kanina at yung pagpapartake natin ng bread? Kagaya nung sinabi kanina sa scripture ng Romans, mga kapatid, Jesus died for you. Jesus died for me. Mga kapatid, we are not worthy for that. And as James and John and the 10 disciples, kasi nagalit sila, they are so arrogant in front of the Lord Jesus Christ. But this Jesus, this God Jesus, mga kapatid, is very patient to these disciples na magtuturo, tinuruan niya, hindi ganyan ang gawain ng isang mananampalataya. Sa mga hindi yan. It's very patient, mga kapatid. In their pridefulness, in their arrogance, mga kapatid, God is really patient. Jesus is really patient in teaching them how to be humble, how to be a good servant, how to serve others, kung paano unahin ang iba kesa sa kanyang sarili. Pero, mga kapatid, sa atin most of the time, inuuna ko ang sarili ko. Most of the time, we are thinking lahat ng bagay para lang sa ating sarili. We are thinking the future for ourselves. Diba? Sometimes because of we are thinking of the future, na ganun dapat yung future ko. Diba? Nakakaligtaan natin
yung sinasabing will ng Lord. Nakakaligtaan natin kung ano ba yung mga dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Ano ba yung mga dapat nating unahin bilang mga Kristiyano. Sinasabi natin na tayo yung mga Kristiyano. Kung sinasabi natin tayo yung mga Kristiyano, mga kapatid, we need to really see this heart, this life, kung nagagawa ba natin yung mga bagay na ito na katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Walang papantay sa ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang pagkapako niya sa cross, alang-alang sa lahat, wala nang iba. Sabi ng Bible na i-offer pa sa bagay po, sa cross para sa mga kasalanan. But thank God, because Jesus Christ died for you and me in order for the Father to see us righteous. Pero ano pong ginagawa natin, mga kapatid, sa ating pong mga buhay? Are we really doing, diba, the will of God? Or sasabihin natin, are you ready now? Are you ready now to face, if you face natin ang Lord, are you ready now to face the Lord? Na lagi kong sinishare sa Bible study, don't die with regrets because you didn't do your part as a Christian. Naharap tayo sa Panginoon, napagod kasi ako, Lord. Tumaas kasi yung emotion ko, nangibabaw kasi yung emotion ko. When we face the Lord, there's no more excuses, mga kapatid. So, don't die with regret na hindi natin nagawa yung tungkulin natin bilang mga mananampalataya. May mga panahon, mga kapatid, na katulad nung kanta kanina, may mga panahon na nangihina tayo. Dumarating yung mga panahon na yun. Pero ang Ama, ang Diyos Ama, ang magbibigay sa atin ng kalakasan. That's why, thank God you are here. Because your presence, all the time, pag nag-ano tayo, all the time, your presence, mga kapatid, is very important sa bawat isa po sa atin. Dahil ang presensya mo ay kalakasan ko, kalakasan ng iba, kapatid. Pero minsan mas pinipili natin, di ba, na mag-stay. Mas pinipili natin yung kalakasan ng ating employer. Mas pinipili ng iba. Mas pinipili ng iba yung kanilang mga lakarin kaysa yung nais po ng Lord. Nawa, paalalahanan sila ng Panginoon ng nais ng Lord ay puso na magpakumbaba. Puso na malinis, kapatid, ang nais po ng Lord. Puso na walang pride. Puso na handa na maglingkod sa Panginoon, na may pagpapakumbaba sa kanyang harapan, na hindi niya isinusumbat yung kanyang nagawa na paglilingkod sa iba, kung hindi, susunod siya ng may pagpapakumbaba. God wants that heart, mga kapatid. That's why I wanted to close this, mga kapatid, sa libro po ng mga awit, chapter 51. The whole verse. Basahin po natin. Be gracious to me, God, according to your faithfulness, according to the greatness of your compassion. Wipe out my wrongdoings, wash me thoroughly from your guilt, and cleanse me from my sin. For I know my wrongdoings, and my sin is constantly before me. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in guilt, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the secret you will make wisdom known to me. Purify me with hyssop, and I will be clean. Cleanse me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and wipe out all my guilty deeds. Create in me a clean heart, O God, and renew the steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach wrongdoers your ways,
and sinners will be converted to you. Save me from the guilt of bloodshed, God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. Lord, open my lips so that my mouth will declare your praise. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, and a broken and a contrite heart, God, you will not despise. By your favor, do good to Zion, build the walls of Jerusalem. Then you will delight in the righteous sacrifices and burnt offering and the whole burnt offering. Then bulls will be offered on your altar. Heavenly Father, O God, this is our prayer. This is our desire, O God. Lord, I'm so sorry, Father, for being arrogant in front of you. Oh God, I'm so sorry, oh Lord, for all the things that we've done. Being a prideful child, oh God. That's why, oh Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, for the scripture that you didn't hidden us, Panginoon, the meaning of true servant. Oh God, teach us, oh Lord, na maging mabuting mananampalataya, na maging true servant of yours, O God. Lord, you illustrate and demonstrate to us, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo, kung paano magpakumbaba, kung paano ibigay ang sarili, Panginoon, sa paglilingkod. Nawa Ma, sa gabing ito, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang tunay, O God, na magpaalala sa amin na ang nais mo, Panginoon, ay puso na mapagpakumbaba. Clean us, O God, upang sa ganoon, ang mga pusong ito, Panginoon, ay handang maglingkod anumang pagkakataon ng amin pong mga buhay. We don't desire anymore, O God, any sacrifices. But thank God for the Lord Jesus Christ that died on the cross, O God, so that you will gonna see us, not our sin, O God, but by the blood of the Lord Jesus Christ, O Lord. May you bless, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakarinig ng inyong pong mga salita. Nawa ang kanilang mga buhay ay magamit, Panginoon, saan man sila naroroon. Palakasin mo sila, Panginoon, sa mga panahon ng kanilang pong panghihina. Panginoon, alam mo ang kanilang mga dinadanas, Panginoon. Alam mo yung kanilang mga desire. Alam mo, Panginoon, yung kanilang mga bit sa gabing ito. May they lay down to you, Panginoon, at tunay nga na maging malakas sila sa kanilang pong pananampalataya. At Panginoon, tunay nga na yakapin mo sila sa lahat ng pagkakataon ng kanilang pong mga buhay. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na maghihina. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na mapatempt, Panginoon, ng kaaway. But God, may your word, Panginoon, ay talagang may engrave, Panginoon, sa amin pong mga puso, sa amin pong mga isipan upang maging kalasag namin, Ama, sa paglilingkod po sa inyo. Dahil ang mundong ito ay napakasama. Dahil ang mundong ito, Panginoon, ay napakaraming mga bagay, O God, na gusto kaming kunin. But God, you chose us to be a citizen in heaven, Lord. That's why I pray tonight, God, that you may consecrate each and every one, O God. Consecrate our hearts, O Lord, tonight. May the humbleness, Panginoon, ay tunay, Panginoon, na may engrave sa aming mga puso at maglingkod kami ng tama. Walang pagkukunwari, Panginoon, sa inyo pong harapan. At tunay nga, Ama, na ikaw lamang ang baluwalhati sa bawat buhay namin. Ibuklod mo kami sa iisa, Panginoon, na pag-ibig, Panginoon. Gapusin mo kami sa isang kaisipan at pag-ibig at isang espiritu, Panginoon, ang iglesyang ito ay patuloy nawa, Panginoon, ng magpapalakas sa isa't isa at tunay na maglilingkod sa inyo at magkikita-kita, Panginoon, sa inyo pong muling pagdating, Panginoon, sa mundo pong ito. Lord, we trust everything to you, whatever the situation, O God. May your Holy Spirit, Panginoon, ay tunay na kumilos sa buhay namin. Saan man po kami naroroon, gamitin mo ang mga buhay namin, Panginoon, para sa inyo pong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.